Oh my god. You're so awesome, Lawrence Lim. It's Lawrence Lim with the W. Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please whatever. Hello friends, good morning. I am going to make a new video on my YouTube channel, and please subscribe. Please subscribe. Subscribe. Please Subscribe. please subscribe. Hip Hop Ori, shout out to all the people at Propac Airdrie. This video is for entertainment only. Now let's start the video. Don't forget to follow or subscribe and enjoy the video. Get out of there, it's gonna blow! Bomb has been defused. Circle around back. Sector clear. Okay, team, follow my command. Get in position and wait for my go. Coco Martin! Sa parking lot ng isang supermarket, napansin ni Pedro na may tama ang pinto ng kotse na hiniram lamang niya mula sa kanyang boss. Nag-alala ito kung paano niya ito maaayos dahil siguradong mapapagalitan siya. May lumapit na matandang lalaki sa kanya at bigla siyang binigyan ng payo nito kung paano mawawala ang yupi ng sasakyan. Naku po! Iho, ang laki ng yupi ng kotse! Alam mo ba na kapag hinipan mo ang tambutso nitong kotse, aangat yang yupi na yan hanggang sa bumalik sa dati ang kotse na parang walang nangyari? Napaisip si Pedro, ngunit hindi rin nagtagal ay sinunod din ang payo ng matanda kung kaya nagsimula siyang ilapat ang kanyang nguso sa tambutso ng kotse at hinipan ito ng malakas. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Juan at tinanong si Pedro kung ano ang ginagawa niya. Hoy Pedro, bakit nililips to lips mo yung tambutso ng kotse? Huminto ng sandali si Pedro sa pag-ihip at sumagot. Kasi nayupi itong pintuan ng sasakyan ni boss. Yari ako doon kapag nalaman niya to, kaya sinusubukan kong alisin ang tama ng kotse sa pamamagitan ng pag-ihip sa tambutso nito. Tumawa ng husto si Juan at nagsalita muli. Tol, ang tang mo. Kahit anong ihip ang gawin mo dyan, hindi gagana yan. Bakit naman? Tanong ni Pedro. Kasi naka-open lahat ng bintana. Sagot ni Juan. Isang gabi, nagkita-kita ang tatlong magkakatropa na vampira. Nais nilang magpaligsahan para malaman kung sino ang pinakamahusay sa kanilang tatlo. Bigla na lamang umalis ang unang vampira at bumalik pagkatapos ng 15 segundo na may dugo na tumutulo mula sa kanyang mga pangil. Nakikita nyo ba yung bahay doon? Tanong ng unang vampira. Oo, sagot ng ibang vampira. Inubos ko ang pamilya sa loob nun at walang itinirang dugo. Mayabang na sabi ng unang vampira. Hindi naman nagpahuli ang pangalawang vampira. Bigla itong nawala at bumalik agad pagkatapos ng 10 segundo na madaming dugo ang mukha. Nakikita nyo ba yung barangay doon? Tanong ng pangalawang vampira. Oo, sagot ng ibang vampira. Inubos ko ang lahat ng nakatira doon at ininom ang kanilang dugo. Mayabang na sabi ng pangalawang vampira. Lumipad ang ikatlong vampira at bumalik agad pagkatapos ng 5 segundo na ang buong katawan at muka ay punong-puno ng dugo. Nakikita nyo ba yung napakalaking puno doon? Tanong ng pangatlong vampira. Oo, sagot ng ibang vampira. Mangiyak-ngiyak na nagsalita ang pangatlong vampira. Anak ng tipaklong! Hindi ko nakita! Sugat-sugat tuloy ang katawan ko ngayon! Isang may asawang lalaki ang bumisita sa bahay ng kanyang babae. Sa kanilang pagkikita, iminungkahi ng babae na mag-ahit siya ng balbas. Sabi ko naman sa'yo, Ken, gusto ko yung balbas mo, pero sa tingin ko mas lalo kang magiging gwapo kung wala kang balbas. Sabi ng babae.
Sumagot si Ken, Babe, gustong gusto ng misis ko ang balbas na to. Hindi ko ito aahitin. Papatayin ako nun pag ginahit ko to. tinitigan ng babae si Ken ng malagkit na malagkit at nagsalita. Sige na babe. Please? Malambing na tanong ng babae. Napabuntong hininga si Ken at sa wakas ay pumayag na rin siya na mag-ahit ng balbas. Hating gabi na nang nakauwi sa kanilang bahay si Ken. Tahimik siyang naglakad papuntang kwarto at dahan-dahang binuksan ang pinto. Tamang-tama at patay ang ilaw. Gumapang siya paakyat ng kama habang natutulog ng mahimbing ang kanyang asawa. Maya-maya lang ay bumiling sa higaan ang kanyang misis. Sa pagbiling nito, di sinasadyang naipatong ng misis ang kamay nito sa mukha ni Ken. Dahil nga doon ay nagising ang babae. At dahil madilim sa kwarto, sinalat-salat nito ang mukha ng lalaki at biglang nagsalita. Naku, Tony, hindi ka dapat nagpunta dito. Malapit nang dumating ang asawa ko. Isang umaga, nagising ang leon na pakiramdam ay sobrang sungit at masama ang timpla. Lumabas siya at hinarap ang isang maliit na unggoy, sabay sigaw. Sino ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng hayop sa kagubatan? Nanginginig na sagot ng unggoy, Ikaw, dakilang leon. Pagkatapos, hinarap ng leon ang isang baka at malakas na bumulalas. Sino ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng hayop sa kagubatan? Takot na sagot ng baka, O dakilang leon, ikaw ang pinakamakapangyarihan sa kagubatan. Lalong lumakas ang loob ng leon, nilapitan niya ang isang elepante at sinigawan, Hoy elepante! Sino ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng hayop dito sa kagubatan? Sa isang iglap, mabilis na dinampot ng elepante ang leon gamit ang kanyang mahabang ilong. Inihampas ang leon sa puno ng ilang ulit hanggang sa ito ay parang lantang gulay na. Pagkatapos, tinapakan ng elepante ang leon hanggang magmukha itong lukot na tsampoy at naglakad papalayo. Ang leon na hinang-hina nang May 3 hunters na nahuli ng mga cannibals sa gubat. Dinala sila sa harap ng tribal chief para siya ang pupugat ng ulo. Nagmakaawa yung mga hunters at naawa naman yung chief. Sige, hindi namin kayo papatayin sa isang kondisyon. Kailangan isa-isa kayong mangolekta ng 10 pirasong prutas. Dalhin nyo iyon dito at saka ko sasabihin ang sunod nyong gagawin. Naghiwa-hiwalay ang tatlong magkakaibigan. Unang dumating si Pedro, dala-dala ang 10 oranges. Ngayon, ipasok mo ang lahat ng mga prutas na iyan sa iyong puwet. Kailangan ay hindi magbabago ang mukha mo. Konting ngiwi o ngiti lang ay pupugutan kaagad namin ng ulo. Unang orange pa lang ang pinapasok ay napasigaw agad si Pedro. Agad siyang pinugutan ng ulo. Sunod na dumating ay si Juan, dala-dalay 10 lanzones. Tuwang-tuwa siya nang in-explain sa kanya nung chief kung ano ang kailangan niyang gawin. Sus, sisiw lang pala, kayang-kaya. Buti na lang maliit na prutas ang kinolekta ko. Naipasok ni Juan ang mga lanzones sa kanyang puwit nang walang problema. Ngunit nung nasa 10 prutas na siya, bigla siyang napatawa. Hugot ulo agad ni Chief. Pagkamatay ay napunta agad si Juan sa langit kung saan nakita niya si Pedro. Nagkausap ang dalawa. Sayang Juan, pinapanood kita dito sa langit habang ginagawa mo yung utos. Isang lanzones na lang hindi mo pa tiniis. Buhay ka pa sana ngayon. Ano bang nangyari sa'yo? Pare, ang dali-dalingang ipasok ng mga lanzones. Kaso, nung matatapos na ako bigla kong nakita si paring Jose. May dala-dalang 10 langka. Ayan, tuloy-tuloy ah. Oh, post na kayo yan. May kulay green ka orange. Ilan yan? Yung bate. O nga, ba't may green no? Ha? Okay lang yun, may green, mawawala yan. Yan, yung naman na Lawrence yan. Naka-ano ka ba? Naka-post na lang. Post na kayo. Hey! I-edit ko na lang. Hi Lawrence! Alright. Yung book niya, kita mo kayo? Hindi naman yan nakikita eh. Like my hair. Green. Green as a cow. Cow town.
Ganun pala dapat. Countdown. Calgary, kaya pala si. Yan. Calgary. Lord, tanggalin mo na yun. Puta, baka mas may tayo yan. Sige. Yung video mo. Si Calgary. Sabi kaya Regalo mo niya. Hindi ko lang natin si pangalan to. Si Derek. Oh, hindi nyo niyaya pala si Dar. Tawagan nyo yan. No, wala, gabi na. Okay lang yan. Sabi mo, kasi naman sabi mo, kalalaking ko. Nandito si Lawrence. Huwag mo na i-post. Bukas na lang. Nandito May isang manok na ubod ng libog. Sa bukid, lahat tinitira niya. Ang mga baboy, bibe, kambing at pati baka. Hay naku manok, mangisay ka sana sa sobrang libog mo. Isang araw, nakita ng mga hayop ang manok na nakahandusay sa lupa at nangingisay. Buti nga sa iyo, mamatay ka sa libog. Mga siraulo, antayin niyo ako. Pagkatapos ko dito sa langgam yari kayo. I heard a rumor through the grapevine so bold. Lawrence Lim got a million stories untold. From green jokes, conspiracies, and edits with flair. You gotta follow him, baby, if you dare. Your feed feels empty without his magic touch. You got the blues and the laughs that you crave so much. With a click and a follow, you'll find some relief. Lawrence Lim, social media, a digital belief. Click, subscribe, don't miss a trick. Now, hey, leave your worries and come on, click today. Lawrence Lim's got the content right in line. Follow him now.